Good day everyone. I'm Justin Nairoy. Where top where report about topic for today is explain the basic of damage stability. So for the word stability or damage stability, unsa nang what is damage stability? So natin na search para makita natin search. Damage stability is the ability of ship to remain afloat, stable, and safe after the ship has been damaged, such as from pollution, grounding, or flooding. So, mao kuno na ang kuan agon sa kuno ng damage stability mao kuno pagkahuman sa tayo nabangga ang barko di na buslot, na grounding, flood, baha sugod sa barko. Unsay mo na nakuan unsay kuan nga must remain gyapon sa lutaw, float, stable gyapon. So nato mga picture na ni makita nato diya padan nga nasa kuan picture di man makita pero ipakita na sa kuan nga ang kining isa nanay say murag kuan dani say buho, so magagawas og hangin mo na gitawag og free vent no naman na ay kuan sila ni hungaw sa babaw kani hungaw ni sa babaw sa aghangin sa mugawas pwede ra makasud og tubig so kanang pikas kare trap air, so ang trap air sirado sa babaw sirado sa babaw siya nya kanat nay buho dar sa kilid at trap man ang hangin, so di kasud pud ang tubig, di masud lang tubig tanan kay sirado man sa babaw, makasud ang tubig pero di makuan tanan. Makasuwad ng naman dyan nga kanang bata kabo i-slope nimo sa tubig, once nga ma-slope sa tubig dyan na hangin na bilin di siya masudlan tanan nanay sa mo space nga bakante nga di masadlag tubig. So mo na danhi sa picture mo na dinhi nga explain nga og di makagawas ang hangin sa close nga area di pud makasud og tubig. Makita na nga na sa picture na ja ug unsay porma sa barko nga ma-damage na, what happens is ito the ship stability when it damage. So imbis kani okay pa ni siya nga barko ja mabuslot siya nanzay mo makuan sa collision na stability nga ngani na siya na hit na siya nila kung takilid din siya magkuan pa na siya ja hindi po na siya yung ditso mutiglam gajud gawas og destroy na siya maguba na pros karing ngani sa Titanic. Kaning Titanic kay kita man nato naguba sa ng Titanic buslot gyud nabali man gyud ang Titanic ang anjang aditso jud siya pero og nga to ra sang ipakita nga maing ani ra siya nara siya mabuslot ja para dari nga buslot der sa bus dari sirado di pa na siya tiglam dayon kay kuan man naman say di man siya masalandit. So kay mo na gitawag siya og kuan sa mga kuan stability nga kuan siya murabag compartment nga tawag na kuan pa siya compartment di siya makakuan dito. So continue tas gani ha sa about kuan topic. So ni what waters enter the ship, the vessel, what water enters the ship, the vessel may og tubig kuno makasud na sa ship na stability nga para na nadar sa example sink deeper, trim forward, up air, or even capsize. So may more jabo siya tilt to one side. So mga to pud siya
Yeah, damage stability ensure that the ship can be still survive after damage. So, manang pag nganto pa, bisan pag makuan na siya, na buslot sa kitay gamay, nga di siya ingag ma-damage dito. Kay kinahanglan natag natay mga kuan ba safety. Safety nga kuan kay para di dito di maprostetan ka na lunod. So tas otro nga alae nga Solas chapter 2:1. So agkaning kuan danhe International Marine Organization creates SOLAS after chapter 2:1 to provide international rules for the butang for subdivision of ship, watertight integrities, pros katong singagit ang video, and damage stability requirements. So nahe is damage stability damage requirements. Pero ito ang kita video gini nga yan to sa mga kuan para di sa kuan. So the purpose of SOLAS chapter 2 or the purpose sa katong na mga kuan SOLAS lagi nga chapter 2:1 is to protect human life, the ship, cargo, and the marine environment. So mga to sa purpose. So dapat tayo gitawag nga basic determination of damage stability. So na tayo pila ka buok 1 2 ra da tayo kuan sa tong 1 ug 2 ang ingan anja natay 3 o 4 tama siya na siya sa 3 o 4. So 3 4. So atong basahan siya ang san siya kaning basic determination damage stability natin number 1 nga gitawag assume damage. So agidang kuan danhi the first step to assume that part of the ship is damaged. For example, side collision, mo na siya mga assumed damage, bottom grounding, flood of compartments, so magbaha siya, grounding, mo na siya kuan assumed damage sa damage stability. Engineers calculate how much water can enter the ship and how the ship will react. So mo na siya sa assumed damage. Sa number 2, flooding effect. So when flooding happens, buoyancy increase, drop increase, the ship be less of trim, and stability becomes weaker. So mga stability mo from siya matugtagil kasag daghang tubig pili sila dito. So matay kita sa danhe pod the ship condition after flooding is carefully calculated. So dapat na siya ma-calculate og kuan og unsa ba kaya pa ba ang kuan da. So mga to number 30 residual stability. So residual stability means the remaining stability after damage. So mo kuno siya mabilin nga diri pa nga side okay pa, diri side na. So ang isang kuan danhe residual stability means the remaining stability after damage. So ano to, the ship must still remain float, maintain balance, and avoid capsize. So kung ano to mga kanadang residual stability, makalutaw pa siya, ka-maintain pa siyang balance, di pa siya makatakilid, di pa siya majabo, di na capsize once nga makasanay na sa tubig. So sa DRS number 4, final equilibrium condition. So ansa na siya na nakasuot dere nga sa atong nabasa, after flooding stop, the ship react a final condition called equilibrium. So ngalan ni siya the ship reaches a final condition. So abot mo siya sa final condition niya. The ship must have acceptable head angle, maintain enough freeboard, and prevent progress flooding. This means flooding should not spread to other compartments. Sa mga to sa upat ka basic of damage stability.
So ari sa dapat ng search criteria in damage stability. So under SOLAS chapter 2:1, the ship must meet this criteria. So dahil nga nakabutang, so no ako na yung mga criteria, ship must meet this criteria. Kinahanglanan kuno dapat. So ang kinahanglan, the ship must survey assumed flood condition. So na ko na survey. Kaduha, the vessel must have enough residual stability. So na ko na na ikatulo, watertight bulkheads at doors must limit flooding. So dapat kuno na watertight itong sikante itong mga video. Dahil ikatulo, ikaapat, the margin line should not be submerged. Nabuha ko na di maipon, di maabot sa di maabot sa tubig. Dani passengers ship have strictly requirements than cargo ship. So makon siya mga mo ni mga criteria sa stability. Lahi ko ng passenger nga maka gustuhan ko na siya restrict requirements kumpara sa cargo ship. So mga to'y modern SOLAS Diyos. So mga to'y mga SOLAS kuan siya. Mga to'y sa itong video nga kibota sa about sa criteria in damage stability. So mga to nga importante nga ato to siyang may bawaan, ato to siyang sunod tong mga requirements dito para safe pagatang kuan pagbiyahe tong ship. Di ta og mabangga man ita, di ta ma capsize, di ta malunod nga di ta para lang nay kuan nga Titanic nga nakuan bangga siya collision motor siya na puslot sila tubig tapos siya na lunod. So ikamata ta sabdan karon. Thank you. Peace.